na naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. For detention and the basis for detention. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Ayun. So maraming salamat po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. Today po, meron po tayong exclusive live podcast for today. Naimbitahan po natin ang isa po sa, if I'm not mistaken po, correct me, chairperson po siya ng Pamalakaya, isang grupo po ng mangingisda sa ating bansang Pilipinas. Mag-share po siya ng kanyang opinion at reaction po sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. But before that, I'd like you guys to don't forget to follow us on YouTube, Facebook, Spotify. I-like nyo na rin po kami, hanapin nyo na rin po kami sa TikTok, pin nyo lang po yung Philcast. So today po, without further ado, dahil grabe, I'm so excited to introduce siya sa inyo. Please welcome po, Ronel Arambulo. Hello po, sir. Hello. Itong ito ay malaking bagay sa amin ang daan para maipaabot kung ano ba yung tunay na kalagayan ng mga mangisda, no? Partikular sa ito natin ngayon, yung video sa ito na West Philippine Sea. Magandang araw. Magandang gabi. Thank you po. And also po sa ating mga tagapakinig, if you don't mind, just na rin po ang inyong sarili sa ating mga tagapakinig po. Okay. Ako si Ronel Arambolo, kalukuyang pangalawang tagapangulo ng Pamalakaya Pilipino, Pambansang Lakas ng Pilipang Mamalakaya ng Pilipinas. Ang Pamalakaya Pilipinas ay isang pambansang federasyon ng mga maliit na mga mangisda sa buong bansa. Nakasalukuyan na yung nasa 80,000 nakasapian, no? Sa buong bansa at ang ating mga advokasya siyempre pangunahin yung pagtatanggol sa karapatan ng mga maliit na mga mangisda, pakinabang sa kapiyak sa pamilya, kasama sa ating mga advokasya sa pagtatanggol sa ating kaligasan at yung laban natin sa konsideranya. Ito, kabilang yung lalagyan natin nilalabanan yung iko dito sa West Philippine Sea. Yes, maraming salamat po, Kuya Ronel. I think first question po, no, para po sa ating mga nakikinig din, especially sa mga OFW na wala po diyan sa Pilipinas. Unang tanong po, bakit ba kailangan nating malaman ang issue sa West Philippine Sea? Napakahalaga na malaman ang iko ng West Philippine Sea dahil unang-una ang West Philippine Sea ay katumbas ng buhay at kabuhayan, no? Ng mga maliit na mga mangisda. Food security, malaya na nakakapangisda ang mga mangisda. At sapat-sapat, nakita at sobra pa nga doon sa pangangailangan. Pero simula ng maghimasok, particular itong China dyan sa ating teritoryo, lalo sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone, mula noong 2003 hanggang sa kasalukuyan ay bumagsak ang kabuhayan ng mga maliit na mga mangisda at ang apektado rito nasa 600,000 ang mga mangisda na umaasa din sa ating pangisda. 29 billion pesos yung nawala sa atin. At syempre, mga mangisda. At malinaw naman no na talagang itong sa West Philippine Sea ay atin, no? At yan na yung batong sa decision din ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na yung patuloy na ginagawang claim ng China dyan sa West Philippine Sea ay invalid. Ito ay malinaw na sa atin. Dapat ang China ay sumunod dahil mismo siya ay bahagi noong i-adapt yung UNCLOS sa 1980s.
isa siya sa nag-sign doon sa United Convention on the Law of the Sea. Magkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay at yung main objectives ng UNCLOS, lalo pamumuhay, hindi nagsasalakayan, pagrespeto doon sa ating mga kasarinilan, soberanya, at pagtitiyak na pangalagaan yung ating mga likas yaman dahil sa West Philippine Sea. Pero itong mga to na nasa main objectives ng UNCLOS ay patuloy na nilalabag. So, sinisira din nila yung mga coral reef? Yes, yun nga yung sinasabi natin. Wow! Dahil sa mga puerto na nito, kahit yung sa 7 artificial island na military ka, Mhm. at least mo, yung mga expert, yung kasabi ng 16,000 hectares, yung corals natin na nawasak dahil doon sa patuloy na ginagawang korektong reclamation nitong China. Grabe. Yun yung dahilan, no, kung bakit ito yung mga makapira natin batayan, illegal na batayan. Kinukondina natin yung patuloy na panghimasok nila. Talagang naglalaway sila doon sa ating likas kung bakit naman sila talaga naandyan. At garapalan. Ito yung Amerikanong manunulat na nalabasa doon sa Scientific Foreign Research. 7 billion barrels of oil at 900 billion cubic feet mahango, no, ay kayang patakbuhin yung ekonomiya ng China sa loob ng 130 years. Sa kasalukuyan, di siyempre madampayo naman ating nakikinabang. Ito sa yung capacity niya, yung combined generating capacity niya nasa 2,700 megawatts. So 30% noong pangangailangan ng kuryente sa buong Luzon ay nanggagaling dyan sa Yes. commercial feeds na nagkulit. Kaya ito yung dahilan kung bakit sila ay ganito kalaglalaway doon sa ating karagatan. Ako ngayon ko lang to naririnig sa inyo po. Kasi nung pinag-aaralan ko 'to West Philippine Sea, ang nalalaman ko lang ini-invade nila yung mga isla or pinipigilan nila yung mga isda. Pero hindi ko alam na meron pala silang ginagawa dito sa coral reef, meron pala silang ginagawa sa mga isda iban dun sa naririnig natin sa balita. Pero I guess kahit ako po 'no, I wanted to know kasi ako I feel na kapag meron ako na-interview, para akong estudyante. So, ang gusto ko po malaman, so can you walk us through, ano po ang kalimitang ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa ating karagatan kapag ang isang mangingisda po ay papalaot? At ano yung kalimitang ginagawa ng sabihin natin ng ating mangingisda at ang ating Philippine Coast Guard? Puwede po paano, paulit tong kwento na yun? Pag hinuli nila yung mga Pilipino mangingisda, paano po? Ano po ginagawa? Ang paros maliban sa pagkuha doon sa mga isda, may karanasan silang pinaluhod, mga shells. Dugo-dugo na yung kanilang tuhod ay nagmamakaawa sila itigil, pero yun yung ginagawa sa kanilang parusa. Hindi ko na lang maalala, Grabe. pero siya na-stroke, may mga na-stroke dahil sa hindi sa nangyayari sa kanila kasi ang yaman nga ng Philippines. Tapos ito lang naman ang pinaka ano lang 2000 nakita na natin yung incident sa mga harassment ano sa ang pinaka nakaraan isang pinakabago isang mangis na hinaras din ng China, minitlit yung kanyang bangka. At marami yung mga ginagamit ng water cannon, kahit mismo yung ating mga Philippine unit na nililigtas sa harassment. Lalo sa Baho de Masinloc, ngayon, o Scarborough, kung tawagin niya ng mga taga Zambales, Scarborough. 15 nautical miles pa lang, 15 to 20 nautical miles pa lang ang layo sa Scarborough. Hinaharang na sila ng Chinese Coast Guard, Chinese militia, para makapasok doon, makapunta sa Scarborough. Ay napakahalaga ng Scarborough ito kasi nung wala yung China, kahit masama ang panahon, yung mga mangis na malaki yung kanila dahil itong Scarborough, yun ay lagoon, safe harbor ng mga maliit na mga mangis na magmakita mo siya, nakapapalibutan talaga siya ng mga bato na hindi mapapasok ng hangin, ng alo. Kaya doon sila nagpapalipas ng masamang panahon. Pwede rin habang nangingisda doon. Kaya mas masama ang panahon, uuwi sila. Pero ngayon dahil yung kanilang kanlungan
inokupa na at pinasok na rin ng Chinese government. May mga karanasan na ngayon na umuuwi talaga silang lugi, tapos may mga namamatay dahil inaabot na masamang panahon, kinakailangan ng Grabe. aabutin sila do'n sa dagat, gano'n. Noong 2025, nagpunta tayo sa may 4 na mangingisda diyan na nawawala na hanggang ngayon hindi pa nakikita, dalawang magkapatid. Apat na apat na Oo, hindi ko kanina hinahanap ko kasi yung pangalan nila, pero personal tayo nakapunta do'n, napakausap natin yung aha. pamilya. Hindi na nila nakita yung kanilang mga kaanak kahit lumapit sila sa coast guard, sinasabi, aaksiyunan pero hindi na. Yun pa naman yung mga breadwinner sa kanilang pamilya. May magkapatid tapos Ano daw po ang 4 sila. ano daw po ang tingin nilang reason? Ang kuwento nila do'n, napadpad yung bangka malapit na do'n sa Scarborough. Iniisip nila baka tumaob o puwedeng yun nga, mas puwedeng tight kasi hindi na nakabalik. Dapat kahit paano makabalik hanggang hindi nila nakikita yung 4 na kasamahan natin na nakita sa TV. Kumbaga ang dami palang problema Marami ng kwento. problema talaga sa karagatan. Hindi lang talaga yung about sa China, may nawawala pa. Po, ano ang opinyon niyo sa di umano, ang sinasabi ni, Commodore Tariela, yung issue po sa water cannon kasi itong si Honorable Robin Padilla ng Senado, sinabi ba't hindi daw tayo bumili ng mas malakas at malaking water cannon. Kaso sabi ni Commodore Tariela, hindi naman ho iyon para doon. Para ho daw yun sa pagligtas ng mga tao. Ano po ang reaksyon niyo po doon? Ano po ang tinutukoy dun sa tanong, parang ang ibig sabihin ba ni Senator Robin Padilla, bumili ng water cannon para ipangtapat doon sa, Ano? ah, parang nimika ka ng pensyon. Mhm. Sabi nga natin yung isang pagkakamali hindi mo dapat, tugunan o Sundan pa kasi ng ano yan, isa. mag-e-escalate. Ang ating panawagan, dapat magkaroon tayo ng diplomatiko sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan. Dapat sumunod tayo doon sa ano, sa utos noong international na na batas. So, sa kabilang banda, kung napakinggan natin si Commodore, Tariela, mukhang ayaw niya ng magkaroon ng tensyon. Mukhang okey naman sa unang pandemic. Pero ang problema kasi naman nakokontra yung kanyang kanilang salita. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos nakapivot sa ano, sa US. Tingin natin mas matinito at ito yung dahilan kung bakit nagiging aggressive simula ng makialam yung US dito sa ating, issue sa West Philippines. Mas ano yan, mas tayo, hindi tayo dapat, um hayaan natin na makapanghimasok ang anumang mga interes sa mga bansa tulad ng China at saka ng US. Kasi alam naman natin na ang China at US ay parehong imperialist country. Ginagamit lang nila yung maritime dispute ng Pilipinas sa China para bigyang katuwiran yung panghihimasok ng US at palabasin niya. Ang layunin din yan, sila yung makihabang sa ating at doon at sa katunayan, dahil sa paghahanda nila doon sa mga giyera, nagtulungan sila ng mga ballital exercise, sinisira nila yung mga halimbawa sa San Antonio, Zambales, yung mga nagpi-practice sila ng kanilang mga pandigma. Kaya kasama yung mga barko. Eh di doon pa lang nasisira na yung mga corals o mga bahay ng isda doon sa ilalim na kung saan ang target nila para doon sa kanilang mga pag-iensayo doon sa ballital exercise. Pinagbabawal yung dynamics, yung mga ganong mas matitinding pagpapasabog ay hindi pinagbabawal. At sa panahon na naglulunsad sila ng mga ballital exercise, pinatutupad nila yung no-take zone. Yung pagbabawal doon sa mga mangis. So, yun yung problema. Kaya, habang sinasabi na dapat ay wag gumamit ng water cannon, pero sa kabilang banda, sumusubo rin tayo susubo tayo din sa giyera na tayo yung talo. Na dapat ang panawagan natin para i-meet yung ating panalo doon sa battle sa gisyon ng UNCLOS pamamagitan ng diplomatiko at ng mapayapang paraan. Yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, hindi tayo sang-ayon na kung ang layunin niya para doon sa pagpapalaki ng water cannon ay
awayan, no, doon sa China, ay tingin ko hindi dapat gano'n. Mas dapat diplomatic And also, at also ano po, anong tingin niyo naman po yung sinasabi din ni, paliwanag din ni Commodore Tariela na humahanap lang ang China ng paraan para i-escalate ang, tension sa pamamaraan ng pananakit sa ating mga kapwa mangingisda para tayo mag-react at para magamit nila ito para lumaki ang issue sa West Philippine Sea. Tingin niyo po ba dapat, ang dun sa tanong dun sa China na ginagawa, hindi maiwasan talagang yung interest niya kasi doon sa ating, likas yaman ang dahilan kung bakit nila yung ginagawa. Gusto nilang ipakita na malakas sila, kanila, hindi sila kaya. Yung sa pag-escalate, matik na yun, eh. Oo, pero yun nga, yun ang punto natin ay may gulang din kasi sa batas sa ano, yung tinatawag na gray zone ba yun? Na yung technicality sa gray zone. May mga gray zone? gray zone na parang 'pag ganito pa lang hindi mo pa rin hindi mo pa rin siya puwedeng sabihin ng bibig. So, may mga gano'ng gulang. So, ang punto lang natin dun sa ibang mga bansa tulad ng Tama. And, another question po na ako po ay, curious sa inyong reaction. Ano po bang kasi pinag-usapan natin si PBBM ngayon 'no. Tama po ba yoong isa sa kasi na na-research ko po, noong 2016 December po ito, si dating Pangulong Duterte sa Beijing, China, at sinabi niya po na he is separating the Republic of the Philippines from United States at nakikipag-alyansa siya sa China. At after po nung pagdating niya ng Beijing, bumalik siya sa Pilipinas, parang dinedeclare niya na wala na mangyaring issue sa West Philippine Sea from the year of 2016 to I would say 2020. Kayo po ba sa inyong experience at sa nakikita nyo on the ground, that year na presidente po si Duterte, totoo po ba na walang pang-aabuso, blockade, pananamanta ng mga Chinese people or government sa West Philippine Sea? Si President Bongbong Marcos kasi batay sa aming, karanasan ng mga yung kanyang sinasabi ay hindi tugma dun sa mga nangyayari. Kasi yung malaking kasinungalingan na walang nangyayari, mga harassment dito sa ating mga bansa. At kahit mismo nga sila, sa panahon na naranasan nila, mayroon nga yung napatulan Nagre-resupply. nung mangyari. Walang nagawa. Nagdaang administrasyon. Tinutulungan nila ng China. Ang patunay naman doon, di ba, yung mismo siya, i-claim na lang niya yung ating tagumpay. Binanggit na pa yun sinabi niya pala yung decision ng UNCLOS para patun lamang dapat itabang sa basurahan. So yun yung yun naman yung mga dahilan kung bakit hindi nila kayang ipagtanggol talaga ang ating mga kababayan, yung mga mangsa dahil sila ay tuta ng kanilang kung ano man yung kanilang mga bansa na kanilang niluluhuran. Kung kapanahon ni Duterte yan, December, China, yung kanyang ang no? Kahit pa lumalabag doon sa UNCLOS, wala siyang naging palag, no? Po, Kuya Ernel, ano ang tingin nyo? So nakita niyo yung administrasyon ni Pangulong Duterte at saka Pangulong Marcos. Ano po ang nakita ninyo na parang pagbabago? Bakit nag-trigger ang China sa inyong palagay po? Ba't sila naging worse sa panahon ni Marcos? Ang mas nakita natin nung simula ng ang US ay makialam at nang himasok dito sa ito ng West Philippine Sea, mas lalong naging agresibo yung China dyan sa West Philippine Sea. Bagamat mayroon ng mga dati pang mga kaganapan, panahon ni Duterte, mas lumala ang ngayon. Kasi siyempre, ang China, gusto niya ipakita na hindi nyo kami kaya. At dahil nga sila ay parehong imperialistang bansa, alam naman natin na ang katangian ng mga imperialistang mga bansa ay manguntol at manakop ng mga bansa na pwede nang sakupin sa layuning kuhain yung ating mga likas na yaman na meron tayo lalo sa ating bansa sa Pilipinas.
nung ano ng Pilipinas, mineral, yamang tayo ay arkipelago, agrikultura, sa yamang mineral, sa atin langis, ginto, pilak, bauxite, uranium, nickel, carbon, at kung ano-ano pa, na kaya patakbuhin talaga Raw yung materials. ekonomiya. Mayroong mga pag-aaral na kahit 2 times na kahit padoblihin yung kasalukuyan ng populasyon at kaya nating ma-sustain yung pangangailangan ng ating bansa. Pero sa kabila niyan, tayo yung pinakamahirap. Tayo yung maiipit diyan. Wala tayong pakinabang sa dalawang bansa na bagkus ay nadadarandan lang tayo do'n sa kanilang mga giyera at after naman ng giyera ang kasunod niyan, eh, di pandarambong din sa ating, likas yaman. Ginagamit ng malinaw na ginagamit ng US yung maritime, dispute ng Pilipinas sa China para bigyang katwiran yung kanyang panghihimat. Pero ang totoo niyan para palakasin yung geopolitical na interest niya dito para Asya. dun sa geopolitical na interest. Buhay ang US, alam naman natin na kasama sa kanyang, ah, pinagkakakitaan ay yung mga giyera 'no, para dun sa paglulutan ng kanyang mga armas, sa USA, military industrial complex. Tapos siyempre pag-udyok ng giyera. Kaya nga maraming giyera sa ibang mga bansa iniidolo yan, laging mga ano naman monopoly para makapagbenta at sa huli, after niya makapagbenta, 'pag nasakop niya yung bansa, siya pa yung makikinabang din sa likas yaman doon sa bansang kanyang nasakop tulad ng US ng Pilipinas. Gano'n yung kombinasyon. Mm. Kaya ito yung dahilan kung bakit, silang dalawa ay, gano'n ka-aggressive sa isa't isa. And And also, meron po ako gusto idagdag kasi ang ganda po ng punto niyo about dun sa mga tuta tayo ng China or Amerika. Kasi po para dito sa social media po, kasi kaka-start ko lang din po ng channel, isa pong naririnig ko po sa panahon po noong panahon ni Duterte, ng mga kritiko, tuta tayo ng China. Kaya sunod-sunuran tayo sa China. Pagdating naman ng Pangulong Marcos, tuta naman tayo ng Amerika. Kung kayo po tatanungin, ano po sa tingin ninyo, sabihin na nating choose the lesser evil, ika, parehas silang masama. Pero sa inyo pong palagay, titimbangin ninyo, ano po yung tayo ay much better na magbe-benefit if pipili tayo, kunwari? Parang ang nangyayari sa atin yan talagang ano, pagka gano'n wala na tayong intensyon na yung ating, soberanya ay ating, parang okey na 'to, kaysa Mm. parang ano, may isipang okey na 'to kahit tayo parang at least naman yung kanyang, nakukuha sa atin. Mamimili na lang tayo gano'n yung choice natin, mamimili na tayo sa dalawang bagay na parang yung magnanakaw, dito na lang tayo sa kokontihan nanakaw. Eh, kung ganyan, hindi hindi dapat. Pero mas talagang ang pinaka-imperialist country na mas malakas mandampot, siyempre mas US 'no. Pero ayaw natin ng gano'ng kaisipan na mamimili lang tayo. Kasi darating din naman ang panahon kung ang China ay nandiyan, ang porsiyento ng pandarambong sa ating likas yaman, kung sila yung nandito. So, ang kakahinatnan natin din talaga ay paghirap. Kasi ang katangian niyan mandambong na mandambong. Ang talagang dapat yung soberanya pagtanggol natin, hindi tayo sarado na sa ibang mga bansa. Bukas tayo sa ibang mga bansa, US man yan. Pero dapat meron tayong mga bilateral, multilateral agreement o mga kasunduan. Pantay, patas. Pakinabang din sa isa't isa. Hindi yung panibang na tulad ng dinadanas natin. Well, kaya naman talaga ng bansa natin na ipagtanggol. Kasi may mga bansa na mas maliliit na bansa na hindi naman nasakop ng mga imperialist country na nakakapamuhay. Kasi nga, yung mga pinuno nila doon sa kanilang mga bansa ay sincero na ipagtanggol yung yung kanilang soberanya. Sa atin kaya natin yan kasi nandito lahat nga yung ano yung likas naman kaya natin gumawa ng mga pangdigma. Pero dahil nga tuta ng imperialist sa mga bansa, yung mga nagdaang news na nasa kasabong noong yan, ng mga imperialist country na yan, magkakasabot. Ang sinasabi niyo po, Kuya Ronel, parang yung nangyayari ngayon ay epekto na lang nung mga nagdaang administrasyon. At eto na, nandito na tayo sa ganitong punto na talagang ika nga, sabi nila,
parang malala na. I think Oo, kasi ewan ko na. ano yun Yeah, sige po. ano eh, natural na pahirap yung buhay kasi ipinapatong lamang dahil nga katangian nila ay magdika ng problema, labo na magdabo. Pinapatong lamang yung dati ng problema, ipapatungan ng panibagong problema. Kaya kahit mas maliit na problema ang ipatong mo din sa dating problema, suma total, mas malaki na, Hmm, palaki na palaki. Kaya minsan nga kahit, di ba, pahirap na pahirap, kasi ganun nga pumapatong. Parang kung hindi mo siya malalim na susuri, kukwentahin, ano, si Marcos, sabihin natin mas maliit yung pero sa panahon niya, mas pinakamahirap yung magiging buhay ng Pilipinas. Kasi nga, nagdagdag lahat siya ng problema. Eh ano pa kaya, na napakasahol no, na yung problema, yun yung mahirap kapag tayo ay hindi independent dun sa mga patakaran panlabas. Dapat independent. kumbaga dapat magkaroon ng matibay at saka malinaw na kasunduan kung sino man ang papasok sa bansa natin para at least alam natin kung kung magbe-benefit talaga ang Pilipinas o hindi. Kasi Isa Sige po. Ano pa, isa pa po 'no, kasi meron po ako nakitang interview po ni, Senator Padilla, Honorable Senator Padilla. Pagkatapos po nung kanyang speech doon sa plenaryo, yung sinabi ko po sa inyo kanina, ah, tinanong po siya sa isang, parang, mainstream media. Tinanong po sa kanya, ano daw po ang dapat ng gawin ng Pilipinas sa China? Paano daw po natin 'to kakaharapin? Ang sabi niya po dito, and I want to get your reaction po. Sabi niya, "Wala tayong mapapala sa pakikipag-away sa China sa issue ng West Philippine Sea. Tignan natin kung paano daw makinabang ang ibang bansa sa kanilang ekonomiya pagdating sa China." At sabi niya pa, paano daw tayo ni-invade ng China? Wala pa daw sila sa teritoryo na. Ano po ang inyong opinion sa message niya pong yan? alam naman natin na si Senator Robin Padilla ay tuta ng China. Ano yan ni Duterte, di ba? Tuta ng China. Si 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 pakikinggan mo, wag giyera, maganda sa unang pandinig. Pero ang kaakibat nung kasi pasuko at hindi niya Mhm. handang ipaglaban ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Sa katunayan, yung sinasabi niya na hindi pa pinapasok yung teritoryo natin, grabe naman, sobra namang gara pa. Baka kahit maramdaman niya na may gano'n na eh. Ano naman yung pagiging pagbubulag-bulaga yung nangyayari, no? Kasi nakakahiya na yung gano'n. At huwag niya ipagmalaki lagi na sinasabi niya na nakikinabang tayo doon sa China, doon sa ekonomiya. Eh, ang pakinabang ng China sa atin, dahil yung sinasabi nga natin mula noong 2012, 23.1 billion bawat taon ang nawawala sa ating ekonomiya. Ang ilang taon na nakalipas, tapos binabanggit natin kung gaano kayaman yung likas yaman niya sa West Philippine Sea. So sila yung may pakinabang sa atin. Hindi totoo na tayo ang nakikinabang sa kanila. Mas malaki yung kanilang pakinabang dito sa atin. Kaya nga kahit nga lumalabag na sila din sa untuan, kung talagang kaibigan, hindi yan gagawin ng ganan, hinaharas mo. Ito mo si Robin, mismong kababayan, nakikita niya. Pero ganun pa rin siya, hindi siya, yung katawan niya, Pilipino, pero hindi siya makapilipino. Pinabubulaan. At kinokondena natin yung ganung stand ni Robin Padilla, issue ng West Philippines. Hindi naman nakakapagtakil niya, sinabi natin kanina, yung tuta ng China. Talagang And another senator, si Honorable Rodante Marcoleta. Sabi niya daw po, wala naman tayong malinaw na coordinates at saka linya ng ating limitasyon sa ating karagatan. Kaya paano natin masasabi na meron tayong kailangang pangalaga ang ano naman po ang inyong opinion diyan? napaka sa malaking kalokohan yun na wala tayong ganung dahil unang-una, balikan lang natin lagi yung sa UNCLOS. Malinaw na yung linya sa timbre sa China kung ano yung non-objective. Tapos, ang presidente natin, kailan lang nagpunta sa Beijing. Ito tingin natin, justification, wala nang masabi, para lang yun yun naman talaga yung dahilan kung bakit ito ginagawa. Nakakahiya. Kanina sila sa kali-kaling usapan, napapansin ko yan sa
sa mga social nasa na media serye. 'no, na pag-uusapan. Oo. Eh, kaya po ako sa totoo lang, nung pinag-aaralan ko 'tong materials na 'to, siguro inabot ako ng isang araw kasi hinahanap ko talaga yung mga sinasabi niya. Gusto ko talaga malaman po yung reaction niya kasi ang sarap pag-usapan. Ito yung mga honorable senator natin, eh. Pero pupunta tayo ng lokal. Kilala niyo po si, Mayor Baste, yung, kasusumpang mayor ng Davao City na anak ni, Pangulong Duterte? Okey, Ah, 'Yan. Sabi niya po sa isang local, radio station sa Davao, sabi niya dito is, unang-una, hindi siya pro-China. Pero tahasan niyang sinabi na bago daw kayo magsalita against sa China o ng gamit, lahat ng suot na made in China, tanggalin niyo daw. Kasi parang mga ipokrito daw tayo kung nagsasalita tayo against China pero sinusuot natin made in China. Pero tuwiran niya sinasabi, hindi siya pro-China. Ano po reaksyon niyo diyan? sabi nga na yung kanilang mga sinasabi ay salungat doon sa kanilang, ginagawa. Hindi siya pro-China pero kita naman natin yung background kung paano nila himod, sumbong doon sa China. Para siyang bata kung magbigay ng payo kasi din nga, may isasakal Hmm, yung mga paghamba-hamba ng tatay niyo. Kaya may mga ganyan silang mga linyahan, parang bata na made in China. Uy, saan galing yung mga raw materials? Malamang dito rin sa atin yan, sa bansa. Tapos, ginagawa niya tayong palengke. Baka 'pag naghamunan tayo, sige, umalis kayo dito sa bansa namin. Kung aalis yung mga yan, kung talagang tayo ang nakikinabang sa kanila, gano'n lang ka-shortcut. Alis totoo. yung mga yan, hindi aalis kasi sila yung mas nakikinabang sa atin. Yun ang niloloko yung mga tao. Ginagawa nga nilang dito sila kumukuha, dito sila kumukuha ng mga raw materials, ginagawang mga damit o ano man yung mga sinasabi niyang mga produkto, ipapagawa sa mga manggagawang Pilipino. Tapos dito pa ibebenta, tayo ang bibili. Lisadong lisa binigay ba niya ng libre yun? Hindi na kaya kalokohan yun, yung sinasabi niya na tayo yung mas sila nakikinabang dito sa ating bansa. Yung ay kung talagang gusto niyang patunayan na tayo may pakinabang, umalis sila dito sa Pilipinas. Oh, hindi nila naalis kasi And mas Kuya sila Ronel, meron akong question, curious lang ako kung totoo 'to, na-research ko, yung isdang, pompano, yun pala ay kinukuha ng mga Chinese fisherman sa ating sa ating bahura, ewan ko lang kung saang specific. Tas ang ginagawa pala nila, dinadala nila sa China tas ibinebenta sa atin ng doble or triple. Eto confirm 'to, kontak ko sa loob ng administrasyon, sabi nila. Tama ba pagkakaintindi ko? oo, hindi lang pampano, ang daming mga kinukuha sila dito. Ayan, katulad niyan, Hmm, ang ganda nung tanong, oh, ayan patunay na naman yan. Balik natin kay Mayor, Pulong. Na yung ating isda sa ating galing, balikbayan ng mga na isda nga ang tawag namin diyan, eh. Kukunin doon sa bansa OFW. kukunin doon sa bansa mo, um, ibebenta sa'yo ng mahal. 'Di ba Hmm, tayo ang kinikisa do'n sa sarili nating mantigo. Kaya sila yung may nakikinabang do'n sa atin, dito sa ating likas 'no. At maraming mga isda na kinukuha din sila dito sa ating bansa na mas mahal. Kaya yun yung isang ah, tapos isa pa sa sinabi ni Honorable, Rodante Marcoletas, dapat daw po maging mahinahon pakikituko sa China ni Commodore Tariela ang paggamit ng mga satiriko or mga picture na baka po maopindi ang China. Ano na naman po masasabi niyo? parang tayo pa yung ag agresibo dun sa sinasabi. Kaya kita ano, puro talaga tanggol sa Chinese Senador Marcoleta. Kitang-kita naman natin tayo naman yung yung nakakaranas ng mga harassment. Mhm. Maging aggressive, itigil yung para sila yung yung totoong, yan, yan parang makakuha tawag dito, atensyon ng tao. Postura, parin sila nagpupustura na ayaw nila sa giyera, nagmumukhang mapagpakumbaba, nahihilig kasi ako. Ang totoo niyan sa huli, mas talagang pinapamura lang nila batay sa kanilang mga amo. Kung sa kung Marco Nuno at China. Tapos dito sa administrasyon naman ni Bongbong ay, paulit-ulit lagi natin sinasabi
na hangga't hindi sincero ang ating pamahalaan para ipagtanggol yung ating mananatiling laro lamang yung kanilang mga ginagawa doon na kunwa o pagtatanggol doon sa ating Alam niyo po, ako nababahala ako kasi marami na rin pong mga senador, pati mga sabihin na nating influencers, mga social media influencers po, na ganito yung nagiging postura nila sa public setting. Pagbibigay po ng mga salita, pati nga political analyst nagiging gano'n, lumilihis sa opinion nila na parang nagiging pro-China. Tingin niyo po ba na nakikita na natin yung sinasabi niyo sa social media na modern makapili? ito naman, um, may mga bagong makapili ngayong panahon, 'no? Palit-palit lang kung nagpapalit-palit lang yung panahon pero may mga, isa yun yung mga pagkakadali yung ating bansa sa mga Activist. dapat dapat naman ay dun tayo talaga matensikan lang dito ng ating pakaalam. So yun yung mahalaga rin 'pag hindi ka na malililang. Tapos balikan na Bonifacio, yan si Bonifacio, Hindi po, okay po, narinig ko pa po kayo. Okay. Pero Kuya Ronel, meron akong question. May lumabas na video, ito po ay nilathala ng isang pahayagan na na-research po natin. International mainstream media po siya. Binlock ng Chinese government Hindi siya ipinlay doon sa China. Ito po yung hello po. Narinig niyo po ako? Hello. Narinig niyo po ako? Last year, meron po lumabas na video na tinurn down po ng Chinese government. I think nagkaroon po ng matinding dispute ito sa atin, sa DFA natin. Kasi po, may video po silang nilabas sa kung saan yung Chinese Coast Guard po ay nagkaroon ng flag raising dito sa Bajo de Masinloc na parang sinabi nila doon, this is like a nature reserve ng China, China's natural reserve. At nagkaroon po ng matinding backlash dito ang DFA ng Pilipinas. Ano po ang reaction nyo dyan? Kasi 'di ba contested territory pa rin. Actually, oo, nasa EEZ natin yung Bajo de Masinloc pero for them na itatag nilang watawat nila doon at magkaroon ng flag raising, hindi po ba sobrang insulto na yon sa oo, tama. Ano yan, declaration yan ng sinasabi nila na amin 'to, 'no? Imagine na maglagay ka ng flag raising, 'di ba? Yung trato totoo? niya na talagang yung Scarborough Shoal ay, kanino na nalabag yun din sa UNCLOS pa rin. Kasi bahagi pa rin yun ng ating, exclusive economic zone, 'no? Kaya marami nating kinokombina yan, kinokombina ng mga mahusay na pamalacaga itong ginagawa nila. Hindi totoo na gusto nilang protektahan yung Baho de Masinloc. Ang totoo, likas na yaman yung kanilang interest diyan. At anong protekta kung hindi mo naman pakikinabangan, 'di ba, ng mga ng mga mahusay ng mamamayang Pilipino. Nakakalungkot lang na sa huli, mamalaki ni Duterte na, tataraking isla, 'no, ang West Philippine Sea, yung Jet Sea. Magje-jet ski pa Eh, siya, 'di ba? hindi niya nga nagawa yun sa dulo, ito, nagtarak ng bandila, grabe. So yun, marami nating kinokonsidera yan, tahasan yung at darap paglabag doon sa international na batas, partikular sa Totoo po. Ako po personally, yun ko pa lang po talaga na pag-aaralan 'tong West Philippine Sea issue. Hindi ko alam na sobra po pala talagang grabe at ang tagal na, kumbaga marami na po pala talagang mga nangyayari, mga sigalot. Siguro ano po 'no, kasi andito na tayo sa ating 1 hour mark. Po sa karamihan po sa mga hindi nakakaalam ng issue or ngayon pa lang po tulad ko na pinag-aaralan yung mga issue about dito sa West Philippine Sea. Ano po yung sabihin natin na i-impart niyo po sa amin na nagsisimula pa lang aralin 'tong issue sa West Philippine Sea? At ano po yung siguro ma-advice niyo po especially sa mga kabataan ngayon kasi nasa social media tayo and usually ang mga audience po natin,
nasa ibang bansa, ano po yung masasabi niyo po doon? Sa ating mga kababayan, siyempre partikular sa mga OFW na sa ibang bansa 'no, na alam naman natin na natulak 'yan ng kahirapan sa ibang bansa ngayon. So, bale sa kanyang pamilya. Sa mga kabataan na siyang tagapagmana nitong ating lipunan 'no, mahalaga na tayo ay maging kritikal mag-isip hinggil sa mga ng ating, ng ating bansa 'no. Bahagi lang itong issue dito sa ating bansa. At magiging kritikal lang tayo kung tayo ay laging bukas 'no, na makinig sa iba't ibang mga ideya, nagsasalungatang ideya. Hindi tayo katulad ng ano, na nasa ano, lalo na ng NTF, EDCAC na parang ayaw 'wag hindi. Tayo ang panawagan natin, makinig tayo pareho, makinig kayo sa kanan na tinuturing kanan, makinig sa kaliwa para makita na kung nasaan yung punto. At siyempre magiging, scientific naman tayo talaga kung mismong sa mga basic sector. Punta tayo sa mga Hmm. mangingisda, alamin natin yung kanilang mga kuwento dahil sila yung magbibigay sa atin ng ah, batay lagayan o ng anumang mga sektor ng ating isda 'no. At iyon talagang kahit lalo ngayon sa social media talagang tindi ng impluwensiya, nagkalat yan yung mga trolls 'no. Yan yung ginagamit ng mga natin para i-corrupt yung kaya pagpasalamatan ng ating mga biktima na nina kulong na parang gusto pa tayong pagpasalamatin dahil damit-damit na o ano pa man. Tapos sila yung nagwawasak, ang dami kan. Um, Karuktong may mga long term kaya tayo namamatay sa mga baha, sa mga landslide. Pupunta sila dun, bibigyan ng kuno, kukuha ng patay, sundalo, pulis. Pero sila naman yung dahilan kung bakit nangyayari. Kung di ka kritikal, papasalamat ka ng biktima sa ano yan, ang saklang. Kaya mahalaga na patuloy tayo na makipag-aralan sa mga basic sector. Tanong maging mapanuri dahil ang dahilan kung bakit ganito ang ating kalagayan, um, nako-corrupt din yung ating isipan at magtatagumpay tayo, kasi nasa atin yung dami. 90% yung nakabuoang populasyon. Actually, ang talaga naman nagsasamantala sa atin dito sa bansa natin nasa 1% lamang. 1%. Bakit sa kabila nun sila namamayagpag? Kasi nga yung 90% na kinukuha na tala nila, pinaghahati-hati nila. Sila kumukuha Mhm. ng pwersa para tayo ipagbagay-banggain, yun. Kaya ganito yung atin. Kaya yun, katulad nito, itong mga ganitong talakayan mahalaga. At siyempre hindi tayo dapat magsuri lamang, bagamat may tatlong uri, kumilos at saka manindigan. Dapat yung tatlong yan ay dapat ay laging hindi maghiwalay. Suri, para tama ang kilos, hindi mo puwede kasi kikilos ka lang wala ka mali-mali. Ngayon after mo makapagsuri, wala naman yang, kinabang kung hindi ka kikilos, 'no? Ngayon kung nagawa mo na yung dalawang bagay, kailangan talaga ilakip mo yung paninindigan kasi alam naman natin ini-intimidate, talagang kinikipit ng estado yung nagtatanggol sa ating bayan 'no? At dun papasok na dapat yung, paninindigan. Tayo kahit hindi tayo kumilos, kahit hindi tayo ay hindi tayo ligtas. Ang dami na nating namatay, ah, nabaha, nalubog. Hindi naman yan lumaban yung iba diyan, pero ito yung nangyayari. Kaya walang katapusan isyu ulit yung mababago yung sistema ng lipunan. Kaya ang gusto natin, tapos sa sakripisyo, 'no? Yan yung ginagawa ng mga progressive organization. Kasama na sa sakripisyo natin yung tayo, hinahamak at, minamasama pa kasi epekto yun ng pag-demonize din naman ng mga uri ni kasamantalas monarchs. Tayo ang tayong mga mamamayan, tayo ang pagtatanggol sa ating, kabuhayan ay katumbas ng buhay bayan. Kaya napakahalaga po ito. At wala ng OFWs na mauobligang pumunta sa ibang bansa kung maayos yung ating lipunan. Hindi naman nila ginusto yan, malayo sa pamilya. May mga inianak na Totoo. mamamayan din. Mhm. At saka hindi lang po yun, I think, it's a bigger issue ng kung Pilipino ka ba by blood o talagang patriot ka na ipaglalaban mo Pilipinas. Parang sa ngayon po 'no, naglalaban ng totoong Pilipino versus sa ano ba,
peke? Pwede mo ba sabihin yun o traidor po? Pero, Kuya Ronel, alam ko marami pa tayong pag-uusapan at yung topic natin, marami-rami yun. Di lang natin na-cover kasi ang ganda ng mga na-share nyo po. Sana magkaroon tayo ng part 2 para po sa mga susunod na mga WPS issue. So, Sir Ronel, marami pong salamat para sa mga makikinig at magre-replay nito. Pagka po mag-comment kahit may question po kayo kay Kuya Ronel, ay ipapaalam po natin yan after ng live natin at papasagot po natin sa kanya at ilalagay po natin yan sa post natin sa community. Again po, makalimot to follow us and share sa YouTube, Facebook, Spotify, Philcast po. Para po sa lahat, maraming salamat po Kuya Ronel. Thank you so much sa Maraming, napakaagang interview sa maraming salamat din sa iyo, Sir Billy, tapos sa Philcast, no? At kami ay na imbitahan diyan, ano? At nakapagsumbong kami sa inyo at sa mga open bukas kami uli. Sakali meron pa mga susunod na interview. Gusto namin po. magsumbong sa inyo. Salamat din sa mga Wala po problema. salamat din kababayan. Siyempre kay kay Alex. Opo, actually, ito po ang una niya ni-recommend. Kausap ko siya. Sabi niya, "'To kausapin mo kasi West Philippine Sea." Sabi ko, "Ako, saktong-sakto, yan ang topic ko." Kuya Ronel, thank you so much po at sana po may part 2 tayo. Thank you po sa inyo lahat and God bless po. Thank you po.